Mga kapatid, nandito na tayo sa napakahalagang bahagi sa ating banal na programa, ang pakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos. At inanyayahan po namin kayo na ito po'y manalangin sa ating mahal na Panginoon. O pagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Sa pangunat dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na Pastor Will de Estrada Almeida at sa lahat mga kapatiran, mahal na Panginoon, patawarin mo po kami, O Diyos, sa mga pagkukulang, mga pagkakamali. Linisin mo, Diyos, ang mga puso't isip, sa lahat naming na mga live webcast viewers. Bigyan mo kaming sapat na karunungan, mahal na Panginoon. Pag-unawa, siyong banal na salita, sa ganang akin, wala akong magagawa. Alisin mo lahat o rin ang hadlang, gawa ng kaaway, mga pag-alinlangan. Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos at tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid sa ating pakikinig sa salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil importante po sa atin na palagi tayong kumakain sa salita ng Diyos. Dahil hindi mabuhay ang tao sa pamagitan ng tinapay at kung ano pa man mga kapatid, kundi sa pamagitan ng salita ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. So, inanyayahan po namin lahat ng mga kababayan, mga kapatiran, lahat ng mga live webcast viewers sa maiksing panahon, mga kapatid. At andito tayo sa bahagi po ng pakikinig sa salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil sa kabutihan ng Diyos, hindi tayo magsawang mag-share sa ating mga kababayan, sa ating personal na mga karanasan, sa ating paglilingkod, sa ating mahal na Panginoon. Walang sawang ibahagi ang kanyang kapangyarihan. Walang sawang ibahagi ang kanyang kabutihan. Ang kanyang dakilang pag-ibig, mga kapatid, dahil naranasan po natin sa lahat nating mga kapatiran, milyon-milyong mga mananampalataya sa ministeryong ito na nagpatutuo na ang Diyos dito ay totoo. Hindi lang kay totoo, buhay. Hindi lang kay buhay, makapangyarihang Diyos. Siya ang Diyos noon. Siya ang Diyos ngayon. At magpakailan-kailan pa man, mga kapatid. Atin pong basahin, mga minamahal. Dito po tayo huhugot sa salita ng Diyos sa Hebrehanon, Hebrehanon Kapitulo 13, versikulo 8. Hebrehanon Kapitulo 13, versikulo 8. Ang sabi po ng banal na kasulatan, Jesus Christ, si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo, at magpakailan man. Praise the Lord. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Mga kapatid, isang nakakalungkot isipin. Mayroong mga taong ayaw maniwala at talagang hindi na sila naniniwala na ang nagawa ni Kristo noon na hindi pa tayo isinilang sa mundo. Hindi na sila naniniwala na magawa pa rin niya hanggang ngayon at hanggang sa walang hanggan at hanggang magpakailanman, mga kapatid. Ang Diyos ay walang pagbabago. Yun ang palagi nating isipin, mga minamahal. Magbago man ang ihihip ng hangin, magbago man ang isip ng tao, baliktarin man ang mundo, mga minamahal. Magbago man ang lahat ng bagay, magbago man ang mga pangako ng tao, mga kapatid, pero ang Diyos ay walang pagbabago. Hanggang sa walang hanggan, kung anong kanyang sinasabi, kung ano ang kanyang ipinangako, mga kapatid, ay matutupad dahil siya ang Diyos na totoo, walang kasinungalingan. Siya ang Diyos na nagpapahayag. Siya ang Diyos noon. Siya ang Diyos ngayon.
at magpakailan paman. Ha? Siya ang Diyos na totoo. Siya ang Diyos na buhay. Ha? Siya ang Diyos na makapangyarihan, mga kapatid. Ibig sabihin, mga minamahal, kung gaano ang kanyang nagawa noong unang panahon na hindi pa tayo isinilang sa mundo, dapat nating paniniwalaan na kayang magawa ng Diyos. Kayang gawin ng Diyos. At higit pa, mga minamahal, dahil sa Diyos, walang imposible, mga kapatid. Maraming nagsasabi sa mga ibang kongregasyon, sa ibang pananampalataya, na ang himala ng Diyos, nung una lang, ngayon, wala na, hindi na niya ginagawa. Ang sabi pa nga ng iba, yung mga milagro, no? Yung mga himala na nakikita ngayon, hindi raw sa Diyos. Hindi raw sa Diyos, mga kapatid. Ang sabi nila, mga kapatid, sa dyablo. Ha? Dahil hindi sila naniniwala na kayang gawin ng Diyos. Ha? Kayang gawin ng Panginoon ang kanyang ginagawa noong unang panahon, mga kapatid. Ha? Ang isip ng tao, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos ay may limitasyon. Pero para sa amin, para sa atin, mga kapatid, walang limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos. Walang limitasyon ang pag-ibig ng Diyos. Ha? Kaya niyang gawin lahat, mga minamahal. Na kaya nga niya ang paggawa ng ang buong mundo, ang buong daigdig, sa pamamagitan lang sa kanyang salita. Yun pangang yung pagpagaling, ang hindi kayang magawa ng Diyos, imposible yon, mga minamahal. Pero siguro, hindi nakita sa iba, kaya hindi sila nagkaroon ng paniniwala. Nananampalataya lang silang na mayroong Diyos. Nananampalataya lang sila na mayroong Diyos na lumikha sa lahat, pero patungkol sa himala, mga kapatid, ayaw na nilang maniwala. Dahil sa pag-akala nila, ginawa lang ng Panginoon noong unang panahon. At ngayon ay hindi na niya kayang gawin. Mga kapatid, paano ito? Yung binabasa natin, hindi ito mabubura, mga minamahal. Kahit baliktarin man ang mundo, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, lumilipas man ang langit at ang lupa, pero ang salita ng Diyos ay hindi kukupas. Magpakailanman, mga minamahal. Hindi ito talagang mabubura. Hindi pwede nating alisin sa banal na kasulatan dahil ito po ang bahagi sa salita ng Diyos na kailangan nating ibahagi sa iba para ang tao ay magkaroon ng pananampalataya. Ha? Yung totoong pananampalataya na kahit hindi mo nakikita ang Diyos, hindi mo nakikita ang mukha ng Diyos, dahil totoo naman po, mga minamahal, na ang Diyos ay hindi natin makikita. Dahil siya ay Espiritu. Ang Espiritu ay walang laman at walang mga buto. Tulad ng hangin, mga minamahal, na nararamdaman natin na mayroong hangin. Na alam natin na mayroong hangin. Pero kahit anong dilat sa mga mata natin, hindi natin makikita yung hangin. Yun, mga kapatid, ang Diyos. Hindi natin makikita ang Diyos. Pero madama natin ang presensya ng Diyos. Siguro, sa iba, hindi man tayo naninira, mga minamahal, sinishare lang po natin ang ating personal na karanasan, mga minamahal. Dito sa ating paglilingkod, mga kapatid, hindi lang libo, kundi milyon-milyong mananampalataya
ang nagpatutuo sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade na sila'y pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Sila'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Noong unang panahon, sila'y puspos ng karamdaman. Sila'y puspos ng problema. Sila'y puspos ng bisyo. Walang kapayapaan sa kanilang puso't isipan. Gusot. Kung baga sa Bisaya, gubot pas lukot ang ilang kinabuhi. Way kalinaw. Ibig sabihin, may relihiyon pero walang Diyos na kumikilos. Walang Diyos na naghihimala, mga minamahal. Hindi tulad dito, mga kapatid, hindi man tayo nagyayabang. Hindi natin ipinagyabang ang ating sarili. Kundi, ang ipinahayag lang po natin sa ating buhay, hindi lang ako, kundi lahat ng membro sa katawan ni Kristo na naging nasa Jesus Miracle Crusade Ministry ay nakaranas. Nakaranas ng himala. Maraming mga patutuo sa bawat isa. Dito ang mga mananampalataya, mga minamahal. Ang sabi pa nga, mga kapatid, nagbilang na tayo ng taon. 47 years na ang church na pinangunahan ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor bilang ginamit ng Diyos, tao ng Diyos, propeta ng Diyos, pastor ng Diyos, apostolis sa ating kapanahunan, mga minamahal, na nagluluhod, nagsakripisyo, nag-aayuno, lumuluha, tumatangis sa ating mahal na Panginoon. Talagang kanilang itinuturo ang buong katotohanan para ang lahat ng mga mananampalataya ay matuto paano purihin ang Diyos, paano paglingkuran ng Diyos, paano sambahin ang Diyos, paano mamuhay na may kabanalan sa harap ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, ang sabi pa nga, nagbilang na tayo ng taon. 47 years ang taon ang edad ng church, mga kapatid. Pero kung bibilangin natin ang pagpapala, hindi na natin mabibilang, mga minamahal. Hindi na mabibilang, talagang lubos na pinagpala ang mga mananampalataya sa ministeryong ito, mga kapatid. Hindi namin ikinahiya. Maraming nag-uusig. Inuusig ang church na ito. Lalo na yung pumunta ang aming mahal na pastor sa bukid ng Talipaw. Maraming umuusig. Maraming kumukutya. Mga minamahal. Ang sabi pa nga nila, mga kapatid, wala na. Tumikyaob na ang GMC dahil ang sabi nila, mga minamahal, wala na ang pastor namin, mga kapatid. Yun ang kanilang pananampalataya. Yun ang kanilang hinahantay, mga minamahal. Para bang sa halip na sila'y mananalangin para sila'y maligtas, para sila'y makalabas, ang hinahantay ng iba, yung masamang balita na sila'y pugutan na ng ulo, sila'y minamasakir na, sila'y nililibing na, mga kapatid, talagang ang mga balita nung una sa radio, television, talagang sabihin mong hindi makapag-revive. Maraming mga tao, hindi lang mga ordinaryo, mayroon ding mga leader ng relihiyon. Sa pag-akala nila, wala na, wasak na ang gawaing ito.
mga kapatid. Pero mga minamahal, sila'y nakalabas ng buhay. Walang nalagas ni isa. 12 na prayer warriors. Ika-13 ang aming mahal na pastor, mga kapatid. 13 silang pumasok, 13 silang lumabas, mga minamahal. Puro buhay. Puro buhay. Ang mga sipadan hostages na nakalabas sa pamagitan ng panalangin ng tao ng Diyos, mga minamahal, sila'y nagpatutuo sa social media, television, at kanilang ipinahayag ang ginagawa ng Jesus Miracle Crusade sa panguna ng aming minamahal at kagalang-galang na pastor doon sa Talipaw. Pumunta sila roon para ipanalangin ang mga hostage, para ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo sa mga taong hangal ang bituka, sa mga taong bato ang puso, mga kapatid. Yung mga Abu Sayyaf na walang takot pumatay ng tao, mga minamahal. Walang takot na magpapahirap sa tao, mga kapatid. Ibinahagi ng aming minamahal at kagalang-galang na pastor na walang takot ang salita ng Diyos para sila'y maligtas. Para sila'y magkaroon ng kapayapaan. Para sila'y makahulagpos mula sa gapos ng dyablo, mga kapatid. At nagtatagumpay naman ang misyon na ang sabi ng iba, mission impossible. Pero sa mahal na Panginoon, talagang walang imposible. Ang nangyari noong una panahon ni Moses, na kinuha niya ang mga anak ni Israel at dinala niya doon sa lupa na ipinangako, maraming pagsubok. Inuusig sila. Hinahabol sila ng kamatayan sa mga tao ni Paraon. Mismo si Paraon, mga kapatid. Gusto nilang kunin uli para ibalik sa kanyang palasyo para maging alipin ang mga tao. Pero ang Diyos ay kumikilos. Kumikilos. Ang kapangyarihan ng Diyos ipinakita sa buong mundo, sa buong daigdig, at nakasulat sa Biblia ang ginawa ng Diyos noong unang panahon, mga kapatid. Hanggang ngayon, mga minamahal, ang Diyos walang pagbabago. Nakita natin, nabasa natin sa Biblia, mga minamahal. So walang duda. Ang pagpapagaling ng Diyos noong unang panahon. Ang pagpakita ng himala ng Diyos noong unang panahon. Ang pagbuhay ng mga patay noong unang panahon. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa mga taong nagpapatunay, sa mga taong totoo, nagpapahayag sa kanilang personal na mga karanasan, sa kanilang paglilingkod, kung isa-isahin natin, mga minamahal, kulangin natin ang oras. Isa lang ang ating nakuha na magpatutuo. Yung isang captain, mga minamahal, nagpapahayag kung ano ang kanyang natanggap, natamasa, na mga pagpapala mula sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sapat na ito, mga minamahal, ang prueba at ebidensya na ipinapakita sa mga mananampalataya sa ministeryong ito. Ito po ang pagpapatunay sa sinasabi ng Bible, mga minamahal. Ang sabi po, si Jesucristo, siya ang kahapon, ngayon at magpakailan-kailan pa. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, mga minamahal. Paniniwalaan mo, si Kristo, magawa niya ang lahat ng bagay. Mayroon kang cancer? Kung kayang pagalingin ng doktor, mas kaya ng Diyos na pagalingin ang cancer mo. Mayroon kang AIDS,
Ha? Mayroon kang karamdaman na wala ng kagalingan sa medisina, wala ng kagalingan sa mga quack doktor. Ha? Kahit ano na lang ang ginagawa mo, ha? Halos naubos na ang iyong kayamanan, mga kapatid. Halos mabaliw ka na sa kaiisip kung paano ang dapat mong gawin, mga minamahal. Kung hindi man na kayang gawin sa mga dalubhasa dito sa mundo, mga kapatid, isipin mo ang salita ng Diyos. Ang Diyos, mga minamahal, nanatiling totoo. Walang kasinungalingan. Siya ang totoo. Siya ang katotohanan. Kung anong kanyang sinasabi, iyong paniniwalaan, mga kapatid. Ha? Kung ang buhay mo, walang pagbabago, huwag mong isipin, mga minamahal, nga yan na hanggang sa dulo. Ang buhay mo, walang pagbabago. Kaya sa Diyos, mga kapatid, baguhin ang buhay ng tao. Dito, marami, mga minamahal. Naalala ko, Brother Major Nugget, isang satanismo, mga minamahal. Ang sabi niya, noong una sa kanyang patuto, mga kapatid, siya'y uminom ng dugo. Ang boss niya, mga kapatid, talagang hindi magpatawag ng sir. Mga minamahal, pag tawagin sir, mga minamahal, sila'y sasagutin, no call me sir, just call me Satan. Nakita nila, mga kapatid, yung boss nila talagang umuusok. Ang sabi pa sa kanyang patuto, mga minamahal, talagang demonyo. Mga minamahal, umiinom ng dugo. Nung nagkrusada ang Jesus Miracle Crusade at hinamon ng aming minamahal at kagalang-galang na pastor, lahat ng mga leader ng relihiyon, Mitri, nung kasagsagan ng init ng panahon, yung El Nino, mga minamahal, nangamatay halos lahat ng mga kahoy, damo, halos ng mga hayop, wala na silang makakain. Dahil sa sobrang init, ang tagal, mga kapatid. Hinamon ng mahal na pastor lahat ng leader ng relihiyon na kung sinong totoong lingkod ng Diyos, manalangin sa may kapal. Manalangin ng ulan. Kung sinong tutugunin, ang panalangin ay siyang totoo na lingkod ng Diyos or propeta ng Diyos, pastor ng Diyos. Walang isang tumugon sa kanyang hamon, mga kapatid, hindi man nagyabang, mga minamahal, sa Biblia. Si Prophet Elijah, kung hindi ko nagkamali, si Eliseo, mga minamahal, hinamon niya ang propeta ni Baal. Kung sino man ang tumugon sa panalangin, yung baka na kinatay nila, ilagay sa ibabaw ng kahoy na walang apoy. Nga sa panalangin nila, magpaulan ang Diyos ng apoy para susunugin. Yon ang pagpapatunay sa mga lingkod at totoong propeta ng Diyos, mga kapatid. Nung panahon na yon, mga minamahal, ang sabi ng mahal na pastor, kung hindi tumugon ang Panginoon sa panalangin, ay magpapabaril siya. Nakarinig ang isang satanismo, Brother Nugget, mga minamahal. Ang sabi niya, ang yabang ng pastor na to. Ang yabang ng pastor na to. Nung panahon na yon, mga minamahal, para hindi magalinlangan ang mga tao dahil biglang dumilim ang panahon, para walang pagalinlangan, in-extend
ng mahal na pastor ang petsa. Sa halip na Mitri, naging Mitin, 1992. Bumalik kayo. Ako'y manalangin sa mahal na Panginoon. Kung hindi tumugon, kung walang ulan, maari na ninyo akong barilin. Ang sabi ng isang satanismo, kung hindi umuulan, ako ang magpaulan ng bala sa katawan ng ni Pastor Almeida. Mga kapatid, talagang ang Diyos ay buhay makapangyarihan, mga minamahal. Sa mga oras na yon, mga minamahal, ang ating mahal na pastor ay nanalangin habang siya'y nakaluhod at humihingi ng ulan sa mahal na Panginoon. Mga kapatid, biglang dumilim, kumidlat, at karakadaka, bumagsak ang napakalakas na ulan. Yung major, yung satanismo noong unang panahon, na talagang ang sabi niya, pag hindi umuulan, ako ang magpapaulan ng bala. Nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya makapaniwala, mga minamahal. Talagang siya mismo nanginginig sa sobrang lamig ng ulan dahil siya ay nababasa, mga kapatid. Talagang siya ay nagpakumbaba sa mahal na Panginoon. Naniniwala na ang ating mahal na pastor ay totoong propeta ng Diyos. Totoong lingkod ng Diyos. Siya'y lumapit sa harapan at tinanggap niya ang ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay. At siya'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga kapatid. Talagang ang Diyos dito ay naghihimala, kumikilos. Noong unang panahon hanggang ngayon, walang pagbabago ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. Mga kapatid, sabay-sabay po tayo sama-samang magbubuni. Magpapasalamat sa 47 taon sa ating paglilingkod ang Diyos. Walang humpay ang kanyang pagpapala dahil mayroong propeta ng Diyos na palaging lumuluhod araw at gabi, tumatangis, itinataas ang kanyang kamay, umiiyak, lumuluha sa ating mahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, ang gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade, mga kapatid, talagang lubos na pinagpala ng ating mahal na Panginoon dahil mayroong propeta ng Diyos na lumuluhod araw at gabi. At ang makatuwang ang kanyang mga anak, mga apo at manugang. Talagang pinagpala ang gawaing ito, mga kapatid. Mga minamahal, wala na tayong oras. Inanyayahan namin kayo, mga minamahal. Subukan ninyong dumalo. At magpabautismo kayo sa Jesus Miracle Crusade Ministry. Mag-obserba kayo, mga minamahal. Tulad namin nung unang panahon, at ngayon, mga kapatid, lubos naming pinapasalamatan na hindi naging sayang ang aming pagtanggap. Dahil kami po ay buhay nagpatutuo na ang Diyos dito ay totoong buhay makapangyarihan. Diyos na walang pagbabago, totoo ang sinasabi ng Biblia. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Tanggapin ninyo si Kristo bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng iyong mga buhay. Sabihin ninyo, Ama naming banal, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat sa iyong banal na salita. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus.